The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live and we stay, the light in
goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God. Pagsubok man sa'kin dumarating, ito'y hindi ko na pinapansin. Pagkat ako ay mayroong tagapagligtas na nagmamahal sa'kin. Galak ang hatid nitong hapis, pagkat kalooban niya ay nabatid. O kay sarap ng may bagong buhay kay Kristo na nagmamahal sa akin. Oh, Panginoon, mahal kita, Panginoon, mahal kita, aking Panginoon, mahal kita, mahal kita. Galing ang bunga nitong lumbay, pagkat aral niya ay tagumpay. O kay lakas ng pag-ibig, buhat kay Kristo na nagbibigay bagong buhay. Oh, mahal ka, Panginoon, mahal ka, Panginoon, mahal ka, aking Panginoon, mahal kita, mahal kita. Pag-ibig mo sa'kin walang Ayan. Good morning, Jesus. Praise Hallelujah. God. Magandang Ay, gusto umaga ko po. marinig yung mga nasa loob na. Sige nga, ulit. Good, Good morning, morning, Jesus. Jesus.
Oh my God, parang ang dami-dami-dami natin. Ang dami-dami. Ayan, thank you, Lord. Sige, Heveno Shalom Aleichem. Ayan. Heaven Shalom. Tapos sabi sa friends, Tetraigolapas. Uy. Alam niyo, nakakatawa, Sa Greek, yung Greek talaga, Ferno Erine. Oh, di ba? O sige. Tapos sa Spanish, Yoos Trigopas. Nako, Si dami na. Mami Mamaya, Paz. mamaya yun, Oo, mamaya. kaya tayo ay Princess, Ah, Paz, and Love. Oh, Bago yan. po Luis yun. Minda, no, di ba? Okay. Pero bago po ang tayo, lahat, manalangin muna. manalangin muna tayo. Thank you, Lord. Praise God. Amang napakabuti at napakadakila. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay para sa inyo lamang. Napakabuti nyo sa pagbibigay ng pagkakataong maihayag na ang tunay na kapayapaan ay buhat sa inyo lamang. Kasi kayo po ang kapayapaan. Salamat, Lord, sa pagsama na niyang Espiritong magbubukas ng aming pulso at kaisipan para ang kapayapaang ito ay manatili. Sa lahat po ng makikinig, Lord, mapa sa inyo ang kapayapaang ito. At lalo pa namin po kayong makilala habang pinapahayag namin ang mga salita na galing din po sa inyo. Salamat, Lord, sa paggamit niyo po sa aming tatlo para maipahayag ang kalooban ninyo. Mabigyan kayong karangalan, Lord, hindi lang po ngayong umaga, Yes, Lord. kundi 24 oras ng Hallelujah. aming buhay. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng tinatanggap naming biyaya. Masarap na pagtulog, ganang kumain, malinaw na kaisipan, malakas na pangangatawan, lahat ng ito'y galing sa inyo, Lord. Kaya sobrang thank you talaga, Lord. We just love you, Father God, not because you bless us, Lord, but because you are God, Lord, and you are worthy of it. Amen. In Jesus' name, Amen. Sister Deb, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon, Mami Yes. Paz. Amen. Tungkol sa Nakasentro. tungkol sa kapayapaan. Yes. Pero bago yon, awit muna tayo. At kayo Hindi, mga teka kapatid muna. namin na nakikinig. Yung memory Ay, verse oo nga pala. muna. Sige, Sige. memory verse muna. Ikaw, Mami Paz. Memory verse. Jeremiah 17, verse 8. He is like a tree planted by the water that sends out the roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Fruit. Ay, may Tagalog. Oh, Tagalog. Ikaw na. Sige. Sige, ako na Tagalog. Jeremias 17:8. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala akong Walang aalalahanin, patuloy pa rin itong namumunga. Amen. Napakaganda. Alam mo, picture yan ng isang taong may kapayapaan. Amen. Hallelujah. Steady lang siya, tapos umuugat ng malalim, Amen. tapos Amen. green ang kanyang leaves, tapos bears fruit at the right Okay, time. okay. Sige, kanta muna tayo. Sister Nel, Mami Paz, okay. Yung mga nandiyan sa kanilang mga tahanan, sumubay po kayo ng awitin. Hallelujah. I have peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got
Yeah. Harmony. At isa rin po yan sa pag-uusapan natin about peace. Ano? Yes. Pero, Sige. una Where muna- there is harmony, Oo, sige. there is Oh, peace. I love Di you, ba? Mami Pa. Pagka harmonious ang relation, Pero, tahimik at may kapayapaan. Kaya if Mommy Paz is here, there is harmony. pero meron mo nang ako. Oo, Lang sige. naman to, para lang pong konting lang. Sharing. Hindi, mamaya pa ako share. Mamaya pa ako gagamit ng tissue, hindi, joke lang po. Meron po akong konting lang, humor ba tawag doon? Okay. Humor, okay. Teka, ano nga yun? 1, 2, 3, go. Wait. Okay. Hindi, sandali po. Ano ang ulam na pag kinain mo ay hindi ka mababakabag? Ano? Ako ba sasagot? Hindi sila. Comment na lang. O sige. Ano ang ulam o pagkain na pag kinain mo ay hindi ka mababagabag? Sige. Ito Comment yung ulam down. na hindi nabibili? Fish. Fish. Wala na. Wala na, Sinagot na. Fish. Sige. Mamaya na lang po ipapaliwanag kung bakit Oo, sige. fish. Fish Fish. po. Yung fish pa Sige, mamaya na lang po. naging F. Oo, ito po mamaya ay hindi lang. talaga Kasi- nabibili sa palengke. Uy, alam niyo Hindi po na kasi, ipapamana. Ano? alam niyo kasi kagabi ang ulam natin, isda. Oo, ngayon, isda Kaya ulit. ang sarap-sarap. Hindi ako nabagabag kasi isda, fish. Yun na yan. Sige, Mami Paz. Take it away, Mami Paz. Take it away ba? Thank you, Lord. Ticket daw, ticket. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay Jehovah Shalom. Wow. God is peace. God is peace. Shalom is, sa Hebrews, Shalom is the greeting of Hebrew people in meeting and parting. Pag nag-meet sila, they say, Shalom. Shalom of heaven o At shalom aleichem. I give you pag peace. sila'y maghihiwalay, Shalom pa din. So, it's the same meaning na peace I give you. Pag alis mo naman, peace pa rin iniwanan niya. Pwede pala, Mami Paz, pag dumating, shalom. Pag umalis na, shalom pa rin. Oo. Shalom. Oo. Shalom, Parang shalom. aloha nga. Oh, right. So, ang meaning sa biblical meaning ay inward sense of completeness and wholeness. Kapag ikaw ay peaceful, kapag ikaw ay may kapayapaan, you have the wholeness, completeness, tahimik ang iyong kalooban, hindi nababagabag. Katulad natin, di ba, mga Christian tayo, nakita na natin ang sikreto sa pagiging peaceful kasi lagi tayong nakikipag-ugnayan sa ating Diyos na who is the source of peace. Thank you Lord sa pangyayari na nangyari sa atin na nakilala natin ang Panginoon, na ating sariling tagapagligtas. Ibinigay na natin sa Kanya ang lahat-lahat sa ating buhay. Kaya binigyan din niya tayo ng lahat ng kailangan natin, especially yung kapayapaan. Sa akin, hindi ko naintindihan yung kapayapaan nung araw. Kasi gulong-gulo ang buhay ko. Lagi akong nag-iisip na mga pamamaraan na parang, sabi ko, simba ako nagsimba, wala namang nangyari sa buhay ko. Sabi ko, puro problema lang ako meron. Pero thank you Lord, binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos. Ayoko nga sa mga tao na pag nagdala ng Bible, hindi ko gustong mga taong yan dahil dagdagan pa yung aking trabaho, magbasa. Kaya ayaw ko noon. Pero thank you Lord, yung pala ang sikreto, nagbabasa ng Biblia. Ang isang pagbati po, sabi dito, may you be full of grace. May health and peace be upon you. So, yan ang pagbati mo, ibinibigay mo ang fullness ng kapayapaan,
at saka ng kasaganaan ng buhay. Aba, ang ganda, no? God, sa Psalm 29:11, God will bless His people with shalom. Na tayo na nasa Panginoon, ibibigyan niya ng kapayapaan. Kanina pa natin sinasabi yon. Ang kapayapaan natin ay nanggagaling sa Diyos. At sa John 14:26 to 27, peace I leave you. It is my own peace I give to you. Let not your hearts be troubled. Do not be afraid. So, ito ang unang-unang gawin natin na isukot, we will be reconciled with God. Na makipagkasundo tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad sa lahat ng nagawa nating pagkukulang, kasalanan, yung naalam nating ginawa, sadya nating ginawa, at maging hindi natin sinadya na ginawa natin, ay humingi tayo ng patawad sa Panginoon. Ganun po ang reconciliation. Kaya lagi nating pinapaalala sa mga tao, lalo na bagong mga opening ng mga prayer group. Talagang sinasabi natin na dapat nakikipagkasundo muna tayo sa Diyos. And the next one, na makikipagkasundo tayo sa bawat isa, lalo na mga manggagawa tayo. Dapat wala nang iringan, wala nang samaan ng loob. Lagi tayong nakangiti sa isa't isa dahil mahal natin, dahil sinusunod natin ang the two greatest commandments of God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all within you. Kaya, ang pangalawa naman ay yung pagmamahal. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya dapat po ay wala na nga yung samaan ng loob sa atin, lalo na sa atin dito sa loob. Na tingnan natin, kasi kung minsan may naririnig pa rin ako na may mga iringan ba na, si ano naman, ganito, ganyan. Alam niyo mga kapatid, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang ugali. We should be able to live with that, na hindi tayo perfectong mga tao. Kaya nga hindi pa tayo kinukuha ni Lord eh. Mami Paz. Kuha agad, Mami Paz. Di pa tayo. Kunin na kagad. Yung sinishare Kun- kasi ni Mami Paz, affection ng peace. Yan. Yes. Ang kailangan tayong tanggapin natin. Tanggapin natin ang isa't isa, ang kahinaan ng isa't isa. Huwag na nating banggitin na, yan naman si ano, ganyan. Huwag na, mga kapatid. May time, there is time for everything. Ano mang pagkukulang natin, iaayos din ni Lord dyan. At time will come, magiging perfect na tayo. At kukunin na tayo ni Lord. Ayan na. Ayan Hindi, na. alam mo ba, Mami Pats, ng isang meaning ng peace, yung shalom o erin Yeah, sa Greek, shalom, ay oh. perfection. Oh, di ba? Oh, really? Yes, Thank mga you, kapatid. Kaya, excuse me, Mami Pats, mag-recall lang tayo. Di ba the first Jehovah tayo? Jehovah Rapha, healing. Tapos pangalawa, Jehovah Jireh. So a person who has received healing and provision from the Lord, meron na siyang Jehovah Shalom. Magkakaroon O, ng diba? kapayapaan. Ng Ayun. kapayapaan. Kasi may provision na. Tapos healed ka na. What else will we ask? Oo, yes. Amen. Yun na nga, mga kapatid. Love the Lord your God and love your neighbor as you love Love yourself. Dito po sa unang naibigay ng Diyos, yung Jehovah Shalom, dito sa Judges 23. Judges 6:23. Ayan. 6:23. Ayan. The angel tells Gideon, do not be afraid. You shall not do then. You Do shall not- not die. Oo. Do not be afraid of Do them. not be afraid. For you will not because you die will not because die. of them. Kung baga, natakot si Gideon nung Sa mga makita ang Midianites yan. angel. Isipin nyo, ikaw ba naman makakita ng angel?
na nagliliwanag na sa harap mo. Siyempre, matatakot ka. Pero ang sabi ni ng angel sa kanya, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. So, nagtayo doon si Gideon ng altar na ang sabi doon ay, God is peace. Thank you, Jehovah Lord. Shalom. Jehovah Shalom. Praise God. At mag-share din ako ng Po, konti. Mami. Mami Paz, kailangan na ba? Hindi pa. Ay, hindi na siya umiiyak ngayon pag nagsishare. Sige po, Mami Oo, Paz. compose na si Mami Pat. Amen. Yes. Thank you, Lord. Di ba, nung isang araw, nagtanong si Sister Ria kung anong pangalan, ibig sabihin ng pangalan natin. Pwede ba makainom muna? Yes. Tuyo- Dito ka sa tabi. Tuyong-tuyo. Dito ako. Hindi, it's all right. Share na lang kami. Thank you. Sabi ni Sister Ria, anong ibig sabihin ng ating pangalan? Names. Ang alam ko, dahil sa Spanish, ang paz is peace. Oo. Yes. Pero hinanap ko pa rin sa Google kung anong ibig Marunong ka sabihin. na mag-google, Mami Oo, Pat. siyempre. Nag-Google. Kilala mo na rin si Paring Google? Paring Google, kilala. kumpare na. Yun pala yun. Dahil sa inyo. Tapos nakita ko sa Google na pati pala sa Spanish ay peace. At saka, may isa pang lugar. Saan pa yun eh? Sa, ano, Spanish ba sa Spanish speaking? Portuguese. Portugal, oo. Peace din. At may meaning pa sa Hebrew. Oo, sabi ko, Hebrew may meaning. Ang ibig sabihin sa Hebrew, mas maganda. Gold. Wow. Paz is gold. Yes. Sabi, Kaya pala naman, bago ka nagkapas, nag-gold ka muna, na-refine ka muna. Na-tested, Na-test, bus oo. viral. kaya pala Yes. sabi ko, kaya pala pinangalanan ako ni Lord ng gold. Kasi tinest talaga ang aking pananampalatay for a long time. Praise God. Puro luha at sakit. Nakita niyo naman yung minsan ng last year ba yun na meron tayong mga drama, ang mga pinagdaanan ko. Pero glory to God, nalagpasan ko lahat yon sa awat grasya ng Panginoon. Kaya sumumpa na po ako mula noon, hindi na ako mag-aasawa. Dalang-dala ka na talaga. Dalang-dala na. Walang perfectong tao, kundi si Jesus lamang. Si Jesus lang. He completes my life. Wow. Oh, kasi binigay nga niya sa akin yung paborito ko sa Salmo, Psalm 16. You, Lord, is all I have. Are all I have. And you give me all I need. My life my and my future future is in your hands. Kaya, ano pang hahanapin mo? Kompleto na talaga ang binibigay ng Diyos sa buhay ko. Kaya tunay na mga kapatid, napakaganda na tayo mamuhay ng naaayon sa kalooban. Hindi na ako iiyak. Nang tayo mabuhay Oo, hindi na siya umiiyak. sa kalooban ng Diyos. Thank you, Lord, na yun. Parang wala na akong masasabi. Mami. Ano? Yun na Oo, po. meron nga. Meron nga. Mami. Naalala ko na rin. Pwede naman. Sige. Sige. Ayun. I have peace. Yung kanta. You are all... You are all. Sorry po, I have, live lang Lord. po, live You are po. all. Sige. I have, Lord. I have, Lord. My future is in your hands. You are all I have, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. That is why
I greatly rejoice. I greatly rejoice in your presence, Lord. I greatly rejoice in your presence, Lord. I greatly rejoice in your presence, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. That is why I greatly rejoice. Thank you, the Lord. Praise God. Hallelujah. Ayan. Our future is in your hands, Lord. That is why I greatly rejoice. Ano kaya pala nagiging masaya tayo palagi? Ano, Mami Amen. Paz, ano? Yes. No more tears. Oh, di ba? Hindi na nga Wala na. Itap Wala na na, to. itapon na. Hindi, joke lang po. The, ang tears niya ngayon, tears of joy. Tears of joy. Kasi lahat ng tears of sorrow niya was kept in the battle of God at iniipon yun siguro drum-drum na. No, ma'am? Sa Psalm 56 verse 8, yung tears natin are kept in God's battles. Yan. 56 verse 8. Oh, tingnan niyo nga, 58, 6 of 56, 8. Saan natin? Oo. Tira natin. Okay. Teka. Oo, sige, wait. Oh, yes. Nasa bote. Oo, teka. Dito na lang sa NLT. 56.8, no? Okay. Lahat ng tears natin, ano? Yes. Yung mga Alam mo, iniluha. Oo. Ano ko yan eh. Isa yan sa mga favorite verses ko. Kasi alam ko na walang na... Ha? Sa New King James. Ano na, NLT kasi ang ano, mabilis lang sa akin. 56.8. Okay. Sabi niya dito, you keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Bira mo, bawat patak ng luha, nakarecord. O, di ba? Kaya pag pinaiyak tayo, sinaktan tayo, nire-record pala, ay, yung anak ko umiyak isang luha. Biro mo gaano na yung karami, mga kapatid. Galon-galon na, drum-drum na. Yes. Pero thank you, Lord. Ngayon, hindi na tears of sorrow. Tears of joy. Yes. Oh, thank you, Thank you, Lord. Praise God. Ikaw na. Pwede naman talaga maganap sa buhay ng tao yun. Ano? Kung dati, puro tayo iyak. Diba, may kanta nga mami dyan. Luhat sakit, di alintana, pagkat ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Luhat sakit, di alintana, pagkat ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Dati daw, kinakanta, naalala ko, sabi, ganito daw natin kinakanta yun. Talagang naluluha eh, no? Ito, yung malungkot. Pero Oo. ngayon kinakanta With na smile natin. na. Oo, ngayon na. Luha at sakit, di alintana, pagkat ikaw, Jesus. O, ganyan Yan. na. Lively na siya. O, di Yan ba? ang buhay Kristiyano. Ano, thank you. Pero bati muna tayo. Kandali lang mga kapatid. May sumagot kasi kanina. Okay, sige, Sabi sige. ni Sister Opelia, natawa ko. Opelia Perez po, Perez, sabi niya, fish fillet. Oo nga naman, may fish din, no? Fish yes, fillet. Okay, pati naman natin yung mga nanonood. Ano, si Brother Val Lapus. Good morning, Brother Val Lapus. Oh, Ano? friend niya ni Kuya Ernie, ah. Ah? Oo, di ba, Kuya Ernie? thank you, Lord. Okay, friend ni Kuya Sister Ernie. Fe Pingal, good morning. Sister Josie Gelido, ang ating kamanggagawa. Sister Temi Bongon, good morning. Nanonood ba si Brother Modin, Sister Temi? Thank you, Lord. Sister Rowena Galang, good morning, good morning. Sister Carmen Santos, oy, ang aming, anong tawag doon? Hindi, ang aming nagtatahi ng mga damit. Oo, siya yung mga nagtatahi ng mga... siya po, Sister Carmen po, opo. Sister Letty, good morning po. Sister Norberto Dondiano, good morning po. Salamat sa Yan, Diyos. binabati ka ng Sige. anak mo.
si Jamie. Sabi niya, Ay, good morning, hi, anak. Mother. At sa Alam mga niyo- wawa, maganda mong kasama. Ah, syempre. Sabi niya, syempre, ninang niya eh. Hindi, tsaka sinabihan Ninang ko yun, dapat Nene. manood siya ngayon. And Mami pa, sabi niya, miss you all. Amen. Oo, Ah. malapit ka na namin makasama, Iha. Yes, oo, siya ay uuwi. Kasi di ba meron tayong anniversary. Sabi, bring your family. Kaya pinag-pray ko rin naman po talaga yun at hindi po ako natakot, hindi ako nabagabag. At tinugon po kagad ng Panginoon na siya ay makakasama po natin sa October 24. Sige, purihin na. Ay, 26. 26. Sorry po. Wow, tingnan nyo. Nagsisenior po. Oo, Oo. Thank you, ayan. Pastor. Thank you. At tingnan mo, meron pang isang maganda. Sige. Tagalog na Tagalog. Sabi ni Sister Pritz, hello Sister Pritz, magandang umaga po sa mga magagandang dilag. Wow, para mga... Parang Praise, alam mo, nagpapaganda, Sister, yung kaugnayan natin kay Kristo. Amen. Kasi kung wala, yan ang tinatawag the beauty of holiness. O, di ba? Yes. O, in our own, we are not holy. We are not beautiful. But because He is in us, then that's the beauty of His holiness. Amen. At saka alam mo O baka sa ugnayan sabihin naman, may kanta din dyan. Pero, hindi, ang natutuwa ako kay Lord, yung, alam mo yung happiness natin ngayon na talagang hindi kayang bayaran, Yes. na in spite of yung mga nangyayari nga sa paligid, pero yun na nga yung pag-uusapan nga natin about peace na may kapayapaan pa rin tayo, no? Thank you, Lord. Sige, ako po naman ay, ganun din po, tungkol pa rin po sa peace tayo, mga kapatid. At hindi tayo aalis dyan, sapagkat ito po ang gusto ng Panginoon na ating pag-usapan. So, ako po ay sa Philippians 4:6-7 po. Sabi dito, don't worry about anything, but in all your prayer, ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart. And God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your heart and mind safe in union with Christ Jesus. Very timely po talaga ngayon ang pag-aaralan natin. At ito po ay paalala sa ating lahat din po na talagang, kasi di ba ang daming mga ngayon, maraming news na nababalitaan tayo sa paligid, sa natin. Tapos sabi nga niya, yung situation ay ganitong araw, hindi nga raw nagre-respond ngayon. So, yun na nga, paano kaya yung kapayapaan sa mga ganong sitwasyon? Halimbawa sa family mo na may ganong case sa family mo na nasa ospital ngayon, So, pero salamat sa Panginoon kasi merong peace that passes all our understanding, meron nga po akong nabasa din na who drives your life. Kasi ako po, nung time po na nabubuhay po si Brother Floyd, naku, pag magmaneho yun, ako po kabadong-kabado. Kasi natatakot ako sa sobrang bilis niyang magmaneho. Pero alam nyo, nung time po ngayon na si Sister Ria po, nakakasama po ako lagi sa kanila, kala Pastor Alex. Pag si Sister Ria po nagmamaneho, payapa po ako. Tari, totoo to ha, nakakatulog nga ako eh. Kaya ako nakakatulog kasi payapa ako. Pero actually, may rule po kami sa sa kotse. Di ba, Brother Arnold? Bawal matulog. Pero alam nyo, kaya ako nakakatulog kasi payapa ako. Dahil pagka Sister Ria nagdadrive, alam nyo, kahit na mabilis, pero payapa ako. Dahil nga, may tiwala ako kay Sister Ria sa kanyang pagmamaneho. Ngayon ganito, sa buhay natin kasi, hindi naman tandaan natin mga kapatid that anxiety, fears, and worries are inevitable. Hindi natin maiiwasan talaga to. So talagang dumarating ito sa buhay natin. Minsan nga, nakaupo ka lang ganyan, pakanta-kanta ka pa. Tapos bigla may darating na balita sa'yo na parang nakakagulat. Siyempre, kahit pa paano, talagang may biglang kukurot sa'yo na parang bigla kang mababagabag. So, yun nga po yung gusto kong dito. Dahil sabi kasi dito sa binasa natin, don't worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart. So ito pala yung dapat nating gawin mga kapatid na kapag kami dumarating sa ating mga buhay na hindi mo inaasahan,
Kasi usually parang pagka may mga ganyan, ang unang iniisip mo, hala, ano nangyari? Bakit ka ganun? Taranta na kagad tayo. Pero ang sabi dito, ang una pala natin gagawin ay to pray. At ang prayer na to, ito idudulog mo agad kay Lord and prayer with a thankful heart. Kasi ganito yun, ano, ang binigay po sa aking revelation ni Lord. Kapag sumasakay po kasi ako sa kotse, hindi naman ako ang pasahero. Ay, hindi, sorry. Ako ay pasahero, pero hindi ako yung driver. So, pagka ikaw ay sumakay sa isang kotse, hinahayaan mo yung driver na siya yung magmaneo at hindi mo siya pakikialamanan kasi siya ang driver. Pero tandaan natin mga kapatid, sa ating pagsakay sa kotse, yun na nga sabi ko sa inyo, minsan hindi mo maiiwasan na meron ka mga makakasama na punong-puno ng anxiety, may mga worries sa buhay. Pero wag nating hayaan yung mga worries na yon at yung anxiety na yon ang mag-drive ng buhay natin. Kaya ang nangyayari, kapag kasi ang worries, fears, anxiety, yun ang magdadrive ng buhay natin, nawawala talaga yung kapayapaan. So napakalaga na ano ba yung driving force mo sa buhay mo? So sa akin, may nangyari lately lang po ito. Alam niyo, tuwa ako sa ating anniversary. Di ba, Tani? Dati po, pagka nagpa-practice kami, medyo gumaganon ako, sumisibangat, medyo, ganito, ganyan. Pero lately po, nakita ko po yung effort naman ng ating mga kapatiran dahil nagpa-practice talaga sila and they give their best to Jesus. So nakangiti na po ako. Glory to God. Tapos may mga natapos na rin po kami na na yung mga nilalagyan namin ng mga blending, nilalagyan namin ng backups. Ang ganda, puro ganun. Tapos one time po, lately lang po ito may nakarating sa aking balita na naging cause na parang, hala, bakit? Sabi ko ganun, bakit? Ano nangyari? Hindi na lang po ako magbabanggit. So, alam niyo talagang, sabi ko nga sa inyo minsan kahit na sa pagsakay mo sa isang sasakyan, meron pa rin ikaw mararamdaman na parang fear, anxiety, worries. Pero wag nating hayaan yung mga nararamdaman nating anxiety, worries, and mga fear na yan na mag-drive sa buhay natin. Kasi pagka ganun, mawawala talaga yung kapayapaan. And immediately po, nung nalaman ko nga po na, meron pala akong nasabi na hindi tama. So, una ko pong ginawa, tinaas ko kay Lord. Tapos, meron akong dapat gawin na I have to say sorry doon sa taong nasaktan. So, alam niyo po, nagpasalamat ako sa Panginoon kasi kapag kasi ang salita ng Diyos ang nanguna sa buhay natin, hindi pwedeng wala ang presence ni Lord. Kaya nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa buhay. So immediately nga po, yun nga po na message ko, na text ko na ganito, at alam ko na once na nagawa na natin ang dapat nating gawin, everything will be all right. Kaya, yun nga po, ano nga ba yung driving force sa buhay natin? Kapag po kasi hindi si Lord ang nanguna sa buhay natin, mahirap talaga. Kaya, salamat sa Panginoon kasi may mga times talaga na minsan pinangungunahan tayo ng sarili natin. Kaya, hindi nagiging maganda result. Meron lang po akong, kasi Mami Paz, di ba natanong nga kita kanina, meron bang nagnanakaw? May stealer of peace ba? Meron ba? Meron. Meron talaga. Robbers, stealers. So ito, nakita ko rin to sa aking buhay, mga kapatid. So, pwede kasi itong, sometimes sabi nga dito, pwede kasing we skip, sabi dito, we skip our time. Imbis na parang oras mo para sa Diyos, dahil sa sobrang busy ng tao, nananakaw yung oras, di ba, Mami Paz? Imbis na parang, ito time mo to pray, time mo to para mag-serve kay Lord. Hindi mo ginagawa kasi sa sobrang busy sa tao. Nung Monday, oo kay Sister Rian, nung sinasabi niya na parang 24/7, pwede mong gawin kay Lord, na pwede mo palang ibigay kay Lord yung whole time mo. Halimbawa, pagising sa umaga,
Di ba anong ginagawa natin? Hanap, kind of joke lang. Ano? So, di ba nagdadasal tayo? Habang kumakain, nagdadasal tayo. Habang naliligo, nagdadasal. Tapos, pagkalabas mo ng kwarto, nagdadasal. Pag nakaupo ka dyan, nagdadasal ka kasi hingi ka ng wisdom kay Lord. Para bang yung buong maghapon mo is full of the presence of the Lord. Alam nyo, kahit nga kasi pag nagkakamali ka, di ba ang bilis nating magsabi na, Lord, sorry po. Sorry po. Kaya nakakaramdam tayo ng peace. Kaya wag na wag pala nating i-skip yung time natin kung para kay Lord. Ibigay natin para kay Lord kasi mahirap. Baka mawala yung kapayapaan sa buhay natin. So pangalawa mga kapatid, yung fear. Ito maraming tao kasi pagka natatakot nga ang mga tao, di ba? Anong ikinakaano nila? Lagi na lang kaba ang dibdib. Nawala na yung kapayapaan sa kanyang buhay. Kaya ang mga tao, maraming takot. Ano? Ako na lang nga po, pagka po sa aking paglakad, syempre, hindi po naman dahil gustong-gusto ko na po itong ginagawa ko na talaga nagpe-prayer meeting po ako. Diyan lang naman, mag-isa na ako, glory to God, kasi may pasok na po yung aking apo na si Leona. Pero alam nyo, every time talaga, paglabas ko pa lang ng gate, sinasabi ko, Lord, be with me. Sa aking pagsakay sa tricycle, sa aking paglakad, be with me. Kasi ang isang kinakatakot ka rin, minsan, baka matumba ako. Pero alam nyo, I thank God kasi lahat na lang, dahan-dahan ka, mag-ingat ka, lahat na lang, puro merong paalala sa akin. And I thank God for my brothers and sisters na kasama ko dito sa coffee, laging nagpapaalala sa akin. So yung fear, yun yung mga nagiging cause sa atin para matakot tayo. Pero kapag yung fear mo yan ay makonquer, imbis na matakot ka, mag-praise tayo kay Lord at magpasalamat kay Lord, ay napakagandang kalagayan natin. So ano pa po mga kapatid, So sometimes, we fill our minds with garbage. Yun to pala yung mga bagay na nagdanakaw ng ating kapayapaan. Totoo naman yun, di ba? Pagka, ang dami-dami, lalo na ngayon sa social media, sa Facebook, ang daming ipinapasok na garbage sa mind. Imbis na nasasabi, kay ganda ng buhay, kay sarap ng buhay kay Lord. Dahil sa naririnig natin, sa mga nababasa natin, nawawala, parang sinasabi natin, ano na bang buhay to? Ano na ba nangyayari sa mundong to? Wala na bang kapayapaan? So, napakaganda nung salita ng Diyos sa Philippians 4:8. Sabi doon, di ba, fill your minds with things that are pure, noble, and true, and that deserves praise. Tapos may karugtong doon may maganda akong nakita doon sa dulo niya, sabi niya, sa gayon, ito maganda, sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So pagka pala ang kapayapaan, pagka pala ang finil natin sa ating mind ay pure word of God, diba? Imagine niyo na lang kaya, isipin mo sa lahat ng iisipin natin ay puro salita ng Diyos ang laman ng ating isipan. Hindi ba? There is such peace, talagang payapang ang aking uo, sabi nga ni Brother Arnold, walang ibang laman ng aking puso, walang ibang laman ng aking isip, talagang kundi salita ng Diyos. Kaya marami pa pong bagay na nagnanakaw ng ating kaligayahan. Pero tandaan natin, sabi nga doon, and God's peace, pagka po pala tayo nanalangin, ibinigay natin kay Lord, alam nyo, hindi lang bigay, with thanksgiving. Sometimes people are with complaining, diba? Sometimes people are, pag binigay kay Lord, may complain, diba? Pero sabi dito, with thanksgiving. Ang sabi doon, and God's peace, which is far beyond human understanding, will guard your heart and mind. Alam nyo, natuwa ako dito. Diba tayo, sa gabi, ang sarap-sarap ng tulog natin. Alam niyo, sa totoo lang ako, medyo nakaangat yung pintuan ko kasi yung mainit. Pero wala akong takot. Kahit may konting bukas, bakit kanyo? Alam ko binabantayan tayo ng Panginoon. Ganon din pala yung pag sinabing, will guard your heart and mind. Kapag ibinigay na natin sa Panginoon at nagpasalamat ka sa Panginoon, alam niyo ba na biglang darating si kapayapaan? The peace.
Tapos babantayan ka na niya, will guard your heart and mind. Kaya pala nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya minsan, di ba, sabi, may cancer ka? Oo, thank you, Lord. Alam ko, God is with me. Na-stroke ka pala, ano nangyari sa'yo? Alam ko, katulad po sa akin, alam niyo, malaking pinagpapasalamat ko kay Lord dahil na-stroke ako. Bakit? Kasi mas lumalim po yung relasyon ko kay Lord. Kasi mas naunawaan ko na bakit niya inalaw na mangyari ito sa buhay ko. At talagang, in all things, sabi nga po sa Romans 8:28, that in all things God works together for good to those who love Him, those whom He has called according to His purpose. Kaya nakakapamuhay na tayo ngayon ng payapa sa buhay kasi alam natin na that in all things God works together for good. Kaya salamat sa Panginoon sa salita niya na it is a reminder for all of us na pag dumarating, kapag kakatok sa iyo ang anxious, ang worries and ang fear, wag mo siyang hayaang mag-drive sa iyo. Yung bang tawag doon, maging driving force mo sa buhay mo. Kundi dapat doon tayo sa kapayapaan ng Diyos. Isa nga lang po ang nilalagay ko kanina sa isip ko. Paano tayo magkakaparoon ng kapayapaan ng Diyos? First is His Word. Lagi dapat merong salita ng Diyos. At tiyak yun, pagka merong salita ng Diyos, the presence of God, mapapasa atin ang presence of God at dito natin makakamtan ang kapayapaan na nais nating lahat na hindi kayang bilhin, mga kapatid. Kaya tandaan natin, mga kapatid, at ang lahat ng mga tumanggap ng kapayapaan ng Diyos, we must share it. Diba may awit nga na, peace to know, peace to share. It's Sige, the awitin peace. natin. Yes, I give on. Sige, kantayin po natin to. Napakaganda po itong... Pero bago, tandaan natin, ang peace po ay fruit of the Spirit. Yes, Yun. bunga ng Holy Dalawa ang Spirit. choice natin sa pagka may mga anxiety, fears, and mga depression. Either you can be anxious or you can be peaceful. So people who are anxious, hindi nila actually, hindi naman nanakaw yung fruit na yun kasi nasa atin ng Holy Spirit. But you can choose to be peaceful or you can choose to be stressful. Kaya dapat wala sa dictionary natin yung stress at saka depressed. Kasi we have the fruit of the Spirit is love, joy, peace. So, nasa atin yan. Okay? Try natin. I have peace that the world I to you is the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to share. It's the peace I give unto you. One more time, sa mga nakakaalam po, pwede kayo sumabay. I am peace that I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to share. I have peace that I give unto you. Ayan. Thank you, Lord. Pero bago po tayo magpatuloy, batiin po natin ang kasi may isa ditong brother, hindi na siya marahil makapigil. Sabi niya, he is so thankful yung bala po. Sabi niya, he is thankful because today daw is his memorable day because it is his natal day. Sa comment niya. Oo.
natal day niya. Yan. Kaya batiin na natin sila. Sabi niya, Lord, bless me today. Sabi niya, cause this is my memorable day today. Thank you, Lord, is with me. Sabi niya, every day and, every day and night. Oo nga naman, May humor ka, Ang dami Kuya nila, Bala. oh. Every day nga naman and night, every night. No? So, 24/7 talaga natin. So, batiin natin. Nababasa mo na pa. Sige, batiin po natin ng mga may kaarawan. October 3, Dahan-dahan. 2024. Happy birthday, Sister Redelita Andres, Dr. Cecil Batog, Sister taga-Ephesians Michelle yan, Colina, Brother Gerald Madla, Brother Yan, Val Lapus. Lapus, andyan siya. Sister Angela Nevera, Brother Raven Manzano, Brother Jaka. Cheque. Jake. Olero, Sister Cleo Romero, Sister Sister Kleng? Weng. Clea? Clea Romero, Sister Weng Ingat. Ingal. Ingat. Yan. Happy birthday. Happy birthday po sa Happy inyong lahat. birthday. Happy Enjoy your birthday. day. Brother Bong. Yan, praise God. Alam niyo, pagpasalamat natin na tayo ay, ako nga, alam mo, Mami Pas, ma-share ko lang, I'm so thankful to God, I'm 69. Wow. Hindi, I'm so thankful kasi, una, praise God, I have no maintenance. Wow, Praise thank you, God, Lord. I don't wear eyeglasses. And I thank God, ang feeling ko nga, yung, parang hindi naman ako, yung, bilang lang ang nagkaroon. No? Kaya lang kasi nga, yung anak ko napaka-cautious masyado, mahirap din may anak na nurse, Laging sasabihin, Mama, mag-mask ka. Mama, mag-ingat ka. Mama, wag ka lalabas mag-isa. Sabi ko, hindi naman, I'm never alone. Sabi ko sa kanya, kasi alam kong kasama ko lagi si Lord wherever I am, whatever I am doing. Ayan. Okay, meron tayong repeat Sige, new repeat song new of the song of the week. week. Jesus, Di Ka Nagbabago, composed by Minister Jeff Borja. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo,
Thank you, Lord. So mga kapatid, balikan natin. Magkaroon tayo ng konting historical background. Ang Heaven Shalom. Ang Jehovah Shalom po ay could be found in the Bible only once lang. Doon sa number 6, 23-24, yung nga nabanggit kanina ni Mami Paz, yung kay Gideon. Kasi nga, takot nga sila, di ba, na share naman. Alam niyo, isang napakaganda doon, when the Lord called Gideon valiant warrior, wala pa siyang ginagawa. Kaya yung tayo din, tandaan natin, isang nagbibigay ng kapayapaan sa atin is when we are settled as we know who we are in Christ. Yan mo, isa magbibigay talaga ng kapayapaan. Alam natin na tayo ay hindi natin, kasi yung iba, ako nga, ang tawag sa akin, dalagang ina, segunda mano, unwed mother. Pero kung inalo ko yon na manatili sa akin, maghinder, baka siguro ngayon 1 million years ng itsura ko. Pero hindi ako di-define ng akin nakalipas, kundi I am being defined by what God says to you and Amen. me. Ayan. So yun. So tingnan muna natin. So yun historical. Ang peace ay, Mami, bago nyo ibigay yung ano niya. Ang Greek word ay Eirene. E-I-R-E-N-E. Irene, actually, no? Yan. Kaya napakaganda ng pangalang Eirene. Irene. E-I-R-E-N-E. From the bird, Irene. Oo. Ang root word niya ay E-I-R-O, Eiro. To join or bind together that which has been separated. So, pagka may peace, nagbabound. Kaya ang opposite niya ay division. Sabi niya, literally pictures the binding or joining together again of that which has been separated or divided, thus setting at one again. So, nagiging isa. Kaya in one accord. Kaya ngayon sabi mo yung harmony. A meaning conveyed by the common expression of one having it all together. Ano yan? If you have all together. Having it all together. It follows that peace is the opposite of division or dissension. Peace as a state of concord and harmony is the opposite of war. Peace was used as a greeting, nabanggit kanina, or farewell, corresponding to the Hebrew word, shalom, peace to you. So, Erin also can convey the sense of an inner rest. Ito yun, well-being and harmony. The ultimate peace is the state of reconciliation, nabanggit kanina, with God. Sa Romans 5 nga, no? We have peace with God. Effected by placing one's faith in the gospel. Sabi niya, in eschatology, parang history, peace is prophesied to be an essential characteristic of the Messianic kingdom. Acts 10:36. Kaya nga, di ba, nung ipinanganak si Lord, anong sinabi ng anghel? Peace on earth, goodwill to men. Kaya yon ang ano. So doon pa lang mga kapatid, yung pinangako at sabi din sa Isaiah 9:6, di ba? For unto us a child is born, a son is given, the government will be upon his shoulder. He will be called Wonderful, may kama sa iba, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Sabi niya, and his government will go further and also his peace. Kaya yung peace, mga kapatid, actually walang makakanakaw. If we will just allow anxiety and stress to come upon us and fill our minds, definitely, you will be unpeaceful. But that peace is nandito sa atin yan because that's the fruit of the Spirit. Kaya mind you, mga kapatid, wag lang nating hayaan na yan ay maano sa atin, hindi natin maranasan. Kasi yan ang gusto ng kaaway. He steals, he kills, and he destroys. So tandaan natin yan. Kaya pag hindi tao ang kalaban natin, when we are agitated, troubled, or anxious, it's not the tao, it's Satan. Peace is also a condition, sabi ni Google, of freedom from disturbances, whether outwardly, as of a nation from war or enemies, or inwardly, as in the current context within the soul. So peace implies health, well-being, and prosperity. Kaya yung sinasabi ni Brother Ernie na mindset. Kaya pagka natanggap natin ang Espiritu, it changes our perspective. We have this inner peace na hindi talaga maintindihan ng mundo. Oh, kayo ba makatanggap ng balita? Una, namatay ang tatay ko. Pangalawa, my daughter had two
miscarriages. Kasi abortion, baka ang ano nila, inabort eh. Miscarriage, no, nakunan. Tapos, third, yung nagkaroon ng changes dito sa atin. Alam nyo, tinatanong ko si Lord why these things happen. Pagka wala akong makuhang sagot kay Lord, I just say, yes, Lord, thank you, Lord, even though I don't understand. Then later on, He will make me understand that these things happen because He has a greater task for you and me. Meron siyang gagawin na maganda. Nagluluto pala ang Diyos na isang bagay na akala natin ay parang kapahamakan, ganon, disturbance, pero meron pala siyang nilulutong masarap. And the more that masarap na niluluto, di ba? Lalaksan mo yung apoy para kumulo. Oh, yun. Pero yung pala ang sarap pagkatapos. Yummy, yummy. So peace also, as according to Strong Exhaustive Concordance, shalom is completeness, means lacking nothing. Kaya the Lord is my shepherd, I have everything. Walang kulang, Oo, walang kulang talaga. Pagka may kulang, aywan lang kung nandyan si Lord. Meaning, wholeness, content. O, di ba? Kaya godliness with contentment is great gain. Kasi, Jehovah Shalom, God Himself is peace. So, pwede ba siyang nakawin sa atin? Hindi siya mananakaw. Kaya lang, yung sometimes, na inaalaw natin these disturbances na mag-rule sa atin. But the thing is, the peace is in us. Sabi din, na Jehovah Shalom, the God of, napakaganda nga ito, natuto ako dito sa concordance na ito. Soundness, welfare, harmony. Sabi niya, pleading arrangement of parts. Pag sinabing harmony, agreement accord, kagaya sa music, no? Di ba? No? Ayun. Tapos, peace is also shalom, wholeness, yung nabanggit kanina, completeness, well-being, having things properly aligned. Ayan. We might have, parang yan sa puzzle, no? Pagka dinikit-dikit mo na, pag may isang part ng puzzle na hindi dukit, hindi doon hindi siya ma-align. So, Jehovah's Shalom means also, nabanggit din kanina, the God of reconciliation and completeness. Remember mga kapatid, we are talking about the person of God, Jehovah. No? Kaya, itong napakaganda talaga kasi na, yung malaman natin kung sino talaga ang Diyos sa buhay natin. And as we study His Word, God reveals Himself. Kaya lagi ako natutuwa kay Kuya Ernie kasi yung mga sinishare niya, nadidiscover ko na, natutuwa ako, sabi ko, ay, confirm pala yung mga akala ko, ako lang nag-iisip ng gano'n. Yung mga perspective na gano'n. Yung pala, si Lord talaga. So, Jehovah Shalom, the God of reconciliation and completeness, wholeness, contentment, and perfection. Kaya si Lord, He commanded us, be holy for I am holy, be perfect for I am perfect. So, in Christ, as the Father sees us, we are perfect as the Father sees us in Christ. Kaya, how do we have peace? Una, tandaan natin, yung nabanggit ko kanina, it is promised by God. Sabi niya, foretold yung nga sa Isaiah 9:6. At hindi lang yan, na pinramis ng Lord sa atin. Di ba tandaan natin nung isinilang na nga siya. Tapos pangalawa, fulfilled when the angels sang peace on earth, goodwill to men, sa Luke 2, verse 14. Tapos sa Isaiah 53, verse 5, but He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Kaya lang sometimes, parang it's hard to believe that God did it all on the cross. Parang hindi natin mapaniwalaan. Ganon. Kasi sabi nga ng brother ko, just like that daw, believe in Christ and you will have these things that you are saying. Sabi ko, yes, that's just that simple. Kaya lang sometimes we people, we want to complicate things, no? Tanggapin mo si Lord heartily in our hearts, no? And then mararanasan natin. Kaya nga nung tinatanong ako ng mga klase ko, how did you get rid of smoking and drinking? Ang tanong ko lang sa kanila, do you want to get rid of that? Kasi if you don't want to get rid, no matter how I pray for you, no matter my desire that you will be delivered, if you don't desire also to be delivered from that thing, you will never be delivered. So sabi ko, gusto ba ninyo? Ay, tumatawa sila. So, wala, no? Kaya it takes, kaya nga sabi ng Romans 12, di ba? Offer ourselves, that means surrender. Total surrender yan, hindi partially. Parang yung sinasabi, hingin ko ang kamay ng anak mo. Actually, it's not the kamay only, di ba? Pag namamanhikan, tama ba mga kapatid? Hindi lang kamay. So the totality of being. So,
ano yan, no? Promised to us by God, fulfilled dun sa announcement of the angel. Then when sa New Testament, when Jesus was nailed on the cross, no? He brought peace to us, no? Peace with God, peace with men, and peace with ourselves. Yung nga binabanggit kanina ni Mami Paz. And then Colossians 1:19 to 20, for God was pleased to have all His fullness dwell in Him, kanino kay Lord, and through Him, to reconcile to Himself all things. Hindi nga lang all things, but all people, no? Gusto ni Lord yun. Whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. So when Jesus said, it is finished, yung unpeacefulness natin ay napalitan ng kapayapaan. Kaya nga, sabi nga ng kanta natin, kapayapaan mula sa puso na ngayon. Kasi Jesus reigns and rules now in our hearts. Di ba? Praise God. So, bago ko po i-conclude, kasi ang conclusion ko mga kapatid ay isang tula. At saka 4 na S. Si Sister Paz, meron po siyang sasabihin. Yes, nakalimutan ko kanina na isi-share ko yung word na dapat sasabihin ko sa sa prayer namin. Kasi kailangan sa amin, bawat isa sa amin, mag-prepare ng word. Matagal ko na itong word. Sabi ko, sayang naman to, hindi Mali mo, bunot ka mamaya. hindi ko maibigay. Mamaya ikaw na, Mami Paz. Gustong-gusto ko talaga ang word na ito sa Yes, Hebrews 1, verse 3 and down na gano'n nga. Jesus is the reflection of God's glory. Yes. And He is the exact likeness of God. So, sabi, He is the exact likeness of God. Grabe, sabi ko, tayo, we are supposed to be Christians. We bear the name of Jesus Christ. Yes. Dapat pala ay nakikita sa atin ang glory kahit konti lang. Yung maliwanag lang ang ating mga mukha, araw-araw, di ba? Kung minsan masalubong natin ang isa't isa, nakakunot ang noo, hindi man lang makapag-say hi, Good morning, good wala morning. Mga Hello, ganun. Baka may Mami Paz, problema ganun lang, ba? Mami Paz. Nandun tayo, iba na ang buhay natin ngayon. We are Christians. We bear the name of Jesus Christ. And so we must reflect the glory of God in us. Maybe Amen. not all the glory kasi ang Diyos lang meron ng glory na yon. But we have to have the likeness of God in His being. Ang kanyang karakter, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, dapat nasa atin na yun. Kaya huwag tayong mag-struggle. Mahalin. Basta we decide to love one another, everything follows. Mahalin talaga natin. In Jesus' name. Amen. So, ang conclusion mga kapatid, we have peace because first, sinabanggit ko, the first S is settled. We are settled with our identity in Christ. So, how God sees us, and ito ang kasunod, how also we see God. Kasi kung ang tingin mo kay Lord ay Diyos na, yung bang maliit lang, maliit din ang pagtingin natin sa sarili natin. Pero when we look at God who is sovereign over all creating, supreme, superior, nasa Kanya na ang grandest quality, na He is the God who provides, talagang maganda ang pananaw natin sa buhay. Yung nga, nababago ang mindset natin. Sabi nga, doon nagsisharing natin, di ba? Now we have the mindset of a millionaire. Not in terms of we have plenty of money in the bank, but in terms of abundance and lacking nothing. Kasi yan ang inner peace. So number 2, we are secured in His promises. Why? Because God could be trusted. Psalm 12 verse 6. At hindi lang, yun natuwa ako. Yung God, di ba alam natin that God is a covenant-keeping God. Alam nyo, napakaganda sa Hebrew. He is God, Yahweh, El Berit. Yahweh, El Berit. God, a covenant-keeping God. So wala siyang pangako na hindi niya tutuparin. Ang kulang lang sa atin, mas nagmamadali tayo. Tandaan natin, God has His own perfect timing. Yan. So, when we are waiting, He teaches us patience, endurance, long suffering, probably. Pero hindi yan yung, sige na nga, magantay. Hindi.
We are waiting with joy, with peace, serenity, and tranquility. So, number 3, no, we have peace, yung serenity yung word na peace, o inner peace because He is in us. Yung nga sabi ko kanina, Galatians 5:22, and Romans 15:33. Now, the God of peace be with you all. Amen. And also, sabi sa Isaiah 26 verse 3, He gives perfect peace. So, ibig sabihin, hindi ito partial peace, hindi ito little peace, perfect peace. To those who trust Him and whose hearts are settled in Him. So, kailangan settled. So, number 4 na S ay strong foundation. Kailangan yung may inner peace. Pag ang strong foundation natin, yung nabanggit kanina, the Word of God. Tandaan natin, strong foundation is the faith of the Son of God. Not only faith in, but faith of the Son. That means it's not our faith, it's the faith of Jesus. Dun sa Hebrews 12, na sinabi, though He will suffer, but He was joyful because He knew that what He will undergo on the cross, sabi niya, because many will be saved. So, ganun tayo, mga kapatid. So, I would like to share itong matatagpuan niya sa Galatians 2:20, yung strong foundation, and Matthew 7:24. The rain came down, the floods came over, but still that house, because it was built upon the rock, stood still. Ito natuwa po ako. Alam niyo, natutuwa ako kay Lord. Pag may lesson, merong tula. Peace only in Christ, let faith arise, that He may live in us all the good things He does, that we may know that He is in us, for us and with us. What else could we ask when He has done His task, giving His life that we remove sin's mask, forgiving and healing with His blood, we are totally cleansed, life in mess, now fully blessed, having peace, sharing peace, loving peace, content with serenity and tranquility, things needed never amiss, living godly lives is truly pleased, favor and grace follows us in every place. Sa Tagalog, kapayapaan mula sa puso, nararanasan natin kay Kristo, buhay na magulo, tila ba impyerno, ngayon bagong-bago, nalinis ng dugo ng kordero, sa sakit at sakit hinango, langit na ang tungo. Puso'y kontento, tanging hangad, makadaupan ang Panginoong Hesukristo. Iyan ngayon tayo, biyaya'y punong-puno, nag-uumapaw sa pag-ibig ni Kristo. Bumabalong mula sa trono ang tunay na hari, siyang nakaupo dito. So, very crucial po yan. Who is the one reigning and ruling in our hearts. At alam nyo, yung kapayapaan na yan, mag-i-exude yan, mga kapatid, yung fruit of the Spirit, na hindi tayo yung laging sinasabi ni Kuya Ernie na trying hard. We are not trying hard to be good. But if the Spirit, we are listening to the compelling action ng Holy Spirit, alam nyo, we will just be generous, we will be just loving, and sabi, may nagtanong nga sa akin, Sister Ne, nasasaktan ka pa ba? Sabi ko, syempre, pagka ang kuko, nagurlisan ang laman mo, medyo may sakit, pero hindi na tumatago sa puso. Kaya gano'n na tayo ngayon because of the inner peace and tranquility in our hearts, we can easily forgive and we can easily give as the Lord leads. Amen. In Jesus' name, Amen. Palagay ko ngayon, Sister Ne, yung mga taong nakakaranas ng bagabag, balisa, they now receive the peace of God. Yes, Tandaan oo. natin mga kapatid, Ang benediction natin. Hindi ito kawalan ng conflict or strife, kundi ito ay meron tayong tamang relasyon sa Diyos na kahit anong nagaganap, we have the peace of God. Thank you, Lord. Sige, kanta Yes. muna tayo. Ito po ang aming closing No. prayer. Let the peace of Christ rule in your heart. Ay, sandali lang, Kuya Arnold. Natuwa lang kasi ako, alam niyo naman ako mahilig curious lang ako. Alam niyo, sa Japanese, Kuya Bong, ang ganda ng pagkasabi ng, I give you peace. Watashi wa anata ni hewa May o kanta yan, matara ah. shimasa. Watashi. Ang ganda, no? Japanese, I give you peace, ay Teka, watashi wa anata ni hewa o matara Baka magkamali tayo shimasa. ng pronunciation. Oo, kaya nga. Kaya, nakakatuwa, no? Sa Arabic, ito, maririnig nyo.
Assalamu alaikum. Ayan. I give you peace o I bring you peace. Ayan. Kaya nakakatuwa. No? Natuwa lang ako. Pag nag-aaral kasi minsan curious ako sa mga na-impress sa akin ni Lord. Pero yung Arabic niya talaga, amillak asalam. Pero ang mostly common greeting ay assalam alaikum. Ayan. Tapos yung kamay nila nagkaano silang ganun. Okay. Kaya natin. So for our last song po and yung benediction na rin. Let the peace of Christ rule in your hearts. Let the peace of Christ rule in your hearts. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord. Let the peace of Christ rule in your heart. Tanggapin natin ang kapayapaan ng Diyos. Let the peace of Christ rule in your heart. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord. Give Him thanks. Give Him thanks to God, through Christ our Lord. Give Him thanks to God, through Christ our God bless you po, mga Shalom kapatid. Aleichem. Peace be with you. Hallelujah. 2 Timothy 2